Mga kwentong pambata ng mga Ingles. Ang Hiraldilia ng Havana. Maligayang pagdating sa Havana. Ako ang tour guide nyo na si Camilo. At ngayon ay may kukwento akong espesyal na istorya tungkol sa lugar na ito. Kaya, hayaang umawit ang hangin. Isalaysay ang mga kwentong lumipas. Hayaang pagalawin nito ang mga dahon. Para sa tunay na pag-ibig tayo'y naniniwala. Kaya ipikit ang mga mata. At dadalhin ko kayo sa nakaraan. Ang taon ay 1537. Namangha si King Charles I ng Espanya sa angking tapang at kagitingan ni Don Hernando de Soto, isang manlalakbay na Espanyol, mananakop at tagaisip ng estratehiya, at ginawa niya itong Kapitan General ng Cuba at Florida. At sa kanyang pagbabalik sa Espanya na isa ng mayaman at tanyag, nahulog ang loob niya kay Isabel de Bobadilla, anak ni Pedro Arias Davila, na isang kilalang mananakop, kung saan sinimulan ni De Soto ang kanyang mga pagsalakay. Hindi mapaghiwalay ang dalawa at di kalaunan ay kinasal sila. Dumating si Don Hernando at Isabel sa Havana, Cuba, at tumira sila sa palasyo, kung saan nakapwesto ang general upang magbantay ng baybayin at ipagtanggol ang bayan mula sa pag-atake ng mga pirata na siyang madalas mangyari noon. Bakit ka nakatitig sa dagat na nangungulila, mahal ko? Isa akong manlalakbay, mahal ko. Tinatawag ako ng dagat. Tila napakarami ko pang lugar na hindi pa natutuklasan at kailangan ko pang puntahan. Hindi kita papayagang pumunta kahit saan. Hindi ko kakayaning mabuhay kung wala ka. At kung wala rin ang mahal ko. Pero hindi ko may papangako yan. Ang dagat ang una kong pag-ibig. Hindi ko ito may iwasan, pero hindi ibig sabihin nun na hindi na kita mahal. Kung ano man yan, hindi kita papayagang umalis. Bumulong sa mag-asawa ang simoy ng hangin na para bang dumampi sa kanilang mga buhok. Hindi narinig ni Isabel ito at maging kahit sino man, bukod kay Don Hernando. Dahil alam niyang darating ang araw na tatawagin siya ng kanyang tungkulin at kailangan niya muling pumalaot at iwan ang kanyang asawa. Habang pinagmamasdan ng dalawa ang mga siluweta ng mga bangka sa pantalan, ngumiti si Don Hernando sa asawa. Ang babaeng minamahal niya ng sobra. Pakiramdam niya ay ligtas siya at protektado sa piling nito. Pero di naglaan ay nagbago ang alon at tila ang tadhana ang hindi magandang destinasyon para sa mag-asawa. Kapitan General, isang mensahero po ang dumating na may dalang balita galing sa hari. Dalin mo siya rito. Kinakabahan si Don Hernando dahil alam niya kung anong mensahe ang matatanggap niya mula sa hari. Kapitan General Don Hernando de Soto, tinanggap ng kamahalang Haring Charles I ang inyong kahilingan na pumalaot papunta sa Hilagang Amerika para sa ekspedisyon. Sandali, iyong kahilingan? Hindi pa rin nalimot ni Don Hernando ang kagustuhan niyang liputin ang Hilagang Amerika at maging ang kahilingan niya doon mismo sa hari para rito. Matagal na panahon na ang lumipas at nakalimutan ko na rin ang tungkol dito. Ano pa ba ang ibang sinabi ng hari? Gusto po ng hari na umalis at maglakbay kayo para sa 4 na taong ekspedisyon. 4 na taon? Tinignan ni Don Hernando ang kanyang asawa at siya'y biglang napayoko. Salamat sa pagdala ng mensahe. Pakisabi sa hari, naaalis ako kaagad. Tumulo ang luha sa mga mata ni Isabel habang tumakbo siya palabas ng silid. Nang gabing iyon, habang nakatayo si Isabel sa tore, nilalabanan ng kanyang emosyon, pumunta si Don Hernando roon sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, wala itong sinabi at tinititigan lang niya ang kanyang asawa. At sinabi, "Patawarin mo ako kung nakalimutan kong sabihin sa iyo ang hiling ko sa hari. Ang totoo niyan, kahit ako mismo ay hindi na rin talaga ito naaalala." Isabel, tingnan mo ko. Mahal kita sa aking bawat hininga. Ikaw ang kumumpleto sa akin.
Ayaw kong gugulin ng sandali na wala ka kahit isang araw lang. Ikaw ang mundo ko. Kung gayon, wag mo akong iwan mag-isa. Lagi mo kong ipinagmamalaki, hindi ba? Nahulog ang loob mo sa akin dahil sa taglay kong tapang at sa aking dedikasyon sa korona ng Espanya. At saka, hinihiling mo sa aking umatras mula rito. Kung ganon, isama mo na lang ako. Alam mo namang hindi kita pwedeng isama. Hindi ligtas para sa mga babae ang paglalakbay sa karagatan ng matagal. Magkakasakit ka lang. At hindi ako makakapahig na mangyari yon. Pero pangako, babalik din ako kaagad. Pangako, ha? Oo, pangako. At sa tuwing mangungulila ka sa akin, pumunta ka lang rito at tignan ang abot tanaw. Tatangayin ang hangin ng iyong amoy doon sa akin sa kabilang ibayo. At di magtatagal, isang araw, babalik din ako sa iyo. At kung makakaramdam ka ng lungkot, tignan mo lang ang buwan dahil pinagmamasdan nito tayong dalawa. Sabihin mo ang iyong mensahe sa kanyang liwanag at magtatampisaw ako sa ningning nito na dala ang mensahe mo. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata at niyakap ang asawa. Walang kaalam-alam kung ano ang darating. At kaya, noong 12 ng Mayo taong 1538, naglayag si Don Hernando de Soto kasama ang kanyang mga kawal para sa isang planadong 4 na taong ekspedisyon mula Havana. Sakay ang 2 barko ng hari at 2 karabela. Bukod sa dalang mabibigat na armas at kagamitan, nagsama rin sila ng 600 kalalakihan, 24 na pari at 537 kabayo at marami pang mga probisyon. Ang naiwang si Isabel, na ngayon ay siyang gobernador ng Cuba, ay kumaway sa kanyang asawa habang pinagmamasdan ng pag-alis ng mga barko papalayo ng papalayo sa baybayin. Dito ba siya mismo nakatayo, ha? Oo, banda rito, tama. Pagkatapos, anong nangyari? Pagkatapos, nagumpisa ang pangungulila na nasundan ng mahabang paghihintay. Si Isabel de Bobadilla, na ngayon ay naging pinakamakapangyarihang babae sa Amerika, ay pinamunuan ng isla ng buong tapang at dedikasyon. Ipinangako niya sa kanyang asawa na alagaan niya ito at hindi niya sisirain ang pangakong iyon. Pero ang puso ng tao ay talagang kakaiba, hindi ba? Kumakapit ito sa pinakaninanais natin at kumakapit ito ng napakahigpit. Ilang buwan ang lumipas at di naglaon ay nagsimulang malungkot at mabalisa si Isabela. Nangungulila siya sa kanyang asawa at nagsimulang magpalipas ng oras sa taas ng tore. Kung naaamoy mo ang aking amoy at nararamdaman ang aking pulso, alam mong malakas ako at bawat minutong naghihintay sa'yo. Bumalik ka na dahil nangungulila ako. Bumalik ka na dahil mahal kita. Buwan ang nagdaan at naglakbay si Don Hernando de Soto sa iba't ibang parte ng tinatawag natin ngayon na Estados Unidos. Tumawid siya ng Georgia at Alabama kung saan niya nadiskubre ang ilog ng Mississippi. Sinasabi nila na sa mga panahong iyon, may isang alamat na ang bukal ng walang hanggang kabataan ay makikita raw malapit sa ilog. At gustong mahanap ni Don Hernando ang napakahalagang yaman na ito dahil ito'y magiging pinakamalaking yaman para sa hari at makakapagtapos din sa kanyang ekspedisyon. Kailangan nating mahanap ang bukal ng kabataan kahit anong mangyari. Gusto ko nang bumalik sa aking asawa. Pero General, hindi natin alam kung saan ito mismo matatagpuan. Kung ganon ay hahanapin natin ito. Iyon ang gawain ng mga mananaliksik. Ngunit ang matapang na mananaliksik ay hindi natagpuan ang bukal ng kabataan. Sa halip, noong 21 ng Mayo taong 1542, nagkaroon ito ng malubhang sakit na siyang kumitil sa kanyang buhay. Sa kanyang huling sandali, inalala ni Don Hernando de Soto ang pag-ibig ng kanyang buhay. Sa pagtulo ng luha sa gilid ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang simoy ng hangin na dumampi sa kanyang muka. At dito, naamoy niya ang halimuyak ng kanyang asawa. Nakangiting ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kanlurang pangpang ng ilog ng Mississippi na naging saksi sa paglisan niya magpakailanman. Oh, hindi! At ano ang nangyari sa kawawang si Isabel? Si Isabel.
Hindi sumagi sa isip ni Isabel na sa malayong lugar ay namatay na ang kanyang asawa at hindi na siya muling babalik pa. Naghintay siya at naghintay nang naghintay. At ginugol ang mga taon sa pag-upo sa tore ng palasyo, nakatingin sa abot tanaw ng baybayin ng Havana, naghahanap ng palatandaan ng pagbabalik ng asawa niya. Hindi na siya kumakain o umiinom at kinugugol ang halos buong araw niya sa tore. Nakatingin sa malayo, umaasang makikita niya ang silweta ng barko na magbabalik pa uwi sa kanyang asawa. Oh, buwan! Matapat na kasama ng kalangitan sa gabi. Kasing tapat ng pag-ibig sa pagitan naming magkabiyak. Oo, ang aking asawa na tumawid ng mga karagatan. Malayo sa akin. Mayroon ako mensahe sa kanya. Pakiusap, dalhin mo ito sa kanya para sa akin. Itinali ko ang aking mensahe sa iyong ningning. Sabihin sa kanya, hindi ko na kaya pa ang kalungkutang ito. Hindi ko siya nakikita. Pero sigurado kung sinasamahan mo siya. Pakiusap, sabihin ang aking mensahe. Gusto ko na siyang muling makita. Pero hindi na bumalik pa ang barkong sinasakyan ni Hernando. At sa halip ang dumating ay ang balita ng kanyang pagkamatay. Hindi! Ang kaawa-awang si Isabel ay di nakayanan ang nangyari at namatay rin siya sa pangungulila noong taong 1546. Napakalungkot naman noon. Teka! Hindi pa tapos ang kwento. Dahil si Isabel ay buhay pa at maging ang kanyang pag-asa na babalik pa ang kanyang asawa. Ano? Oo, tignan nyo. Dahil naantig sa kwento, ang mang-uukit na si Jeronimo Martin Pinzon ay gumawa ng rebulto bilang weather vane. Nasimula noong unang mga taon ng 1630s. Ay binabantayan na ang pinakamataas na posisyon sa hilagang baluarte ng palasyo ng Maharlikang Hukbo. Iyon ba ang rebulto ni Isabel? Ang ganda! Oo, ang babaeng yon na nakatingala at nakatingin sa kalayuan ay siya. Ang rebulto ay pinangalanan na Giraldilia ng Havana, hango sa El Giraldillo na matatagpuan sa Katedral ng Civilian. Pero, ang nakikita nyo ngayon sa itaas ng Maharlikang Hukbo ay isa na lang replika. Ang orihinal na obra ay nasira ng malakas na bagyo na tumama sa isla noong ika-20 ng Oktubre taong 1926. Ngayon, matapos maiayos at may balik muli ito sa dating anyo, matatagpuan na ito ngayon sa museo ng syudad. Pero replika man o hindi, ganito ay pinapakita ng Giraldilia sa atin ang tungkol sa kanyang kasawian at pagiging kalmado habang binabantayan ng Havana. Pwedeng hindi namatay si Hernando at pwedeng ilan sa mga manlalakbay mula sa malalayong isla ay balang araw magdadala ng balitang pinakahihintay para sa balisang si Isabel de Bobadilla. Sabi ng ilang mga tao, may mga oras na ibinababa niya ang tingin at hinahanap pa rin ang asawa sa mga mukha ng dumadaan sa syudad. Wow! Maraming salamat, Camilo. Babaunin namin ang kwentong ito habang buhay. Walang anuman. Ngayon puntahan naman natin ang ibang atraksyon dito sa Havana.